Nararanasan ang maluwag na sitwasyon sa Batangas City Grand Terminal ngayong araw ng Pasko. Samantala, fully booked na ang mga biyahe ng bus sa Camarines Norte pabalik ng Maynila hanggang January 3. Narito ang report ni Denise Abante. Kanya-kanya ng diskarte sa pagtatawag ng mga pasahero ang mga konduktor ng bus sa Batangas City Grand Terminal kaninang hapon. Nariyan ang lapitan mismo ang pasahero. Isigaw ang ruta ng biyahe ng bus, paraan daw nila ito para agad na mapuno ang pampasaherong bus. Sa dalang kasi ng mga pasahero sa terminal ngayong araw mismo ng Pasko, kailangan daw talaga ng diskarte ayon sa caller o tagatawag ng pasahero na si Lewis. Makakatulong sa mga aming mga ibang bus company para makatulong para makarami na naman ng pasahero. Nag-a-assist kami ng mga pasahero dito sa Grand Terminal. Sa ngayon kasi, paisa-isang pamilya o individual lang ang dumadating sa bus terminal para bumalik sa kanilang mga trabaho sa Maynila. Gaya na lamang ng pamilyang ito ni Mang Rico na mas pinili ngayon bumalik sa Maynila para makaiwas sa siksikan at hassle sa biyahe. Wala naman po traffic eh. May pasok na kasi kami bukas. Mapayapang biyahe po. Sabi ng pamunuan ng terminal, posible raw na bukas pa ng madaling araw hanggang hapon ang pagdagsa ng mga pasaherong babalik sa Maynila. Sumobra pa nga raw ang mga bumiyahing bus sa pagsalubong ng Pasko. Dahil pinaghandaan to namin ng mas maaga, well prepared tayo doon. Kinausap natin yung mga bus companies na kailangan di tayo mawawala ng ano dito. Siguro ito ay naging handa yung terminal, kaya tayo ay mas nasobrahan tayo sa bus. Samantala, punuan na ang biyahe ng bus pabalik ng Maynila sa lalawigan ng Camarines Norte hanggang January 3. Mula sa 76 na tumatakbong bus, nagdagdag pa umano ng 2 bilang paghahanda sa dagsa ng mananakay. Asahan naman umano ang delay ng dating ng ibang bus dahil sa congestion sa lalawigan ng Quezon dahil sa dami ng sasakyang bumabiyahe pauwi ng probinsya. Bago naman ito, sinabi ng LTO Daet na nagsagawa sila ng inspeksyon sa mga bus kasama ang PNP HPG para matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.